tumahimik ka, lumabas ka sa Kanya. These are the words of Jesus habang pinapalayas niya ang masamang espiritu. Be quiet, come out of this man. Tunay po na may demonyo. Hindi po ito gawa-gawa lamang, hindi kathang isip, hindi guni-guni. Kung may mabuti, may masama. Kung may bida, may kontrabida. Kung may liwanag, may dilim. At totoo po ang demonyo. Grabe ang ginagawa sa atin bilang mga tao. Pero kung totoo ang demonyo, this is the good news. Anumang klaseng kampon ni Satanas, talong-talo yan sa kapangyarihan ng ating Diyos. Palakpakan natin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kita ninyo ang ebanghelyo sa sinagoga pa nangyari. Ano yung sinagoga? Banal na lugar na si Jesus ay nagtuturo. Ay may lalaking inaalihan ng demonyo biglang nagsisigaw. Inaalihan ng masamang espiritu, nagsisisigaw. Pero ang sabi ng Panginoon, lumayas ka sa taong iyan, tumahimik ka. Sa mundo ngayon na napakaraming gulo, sa mundo ngayon na alam natin ang daming mga tukso, katulad ng demonyo na lagi tayong ginagawa ng masama. Salamat po at andito kayo. Malinaw, lalapit at lalapit tayo sa Diyos upang iwaksi ang gawang masama at ang kampon ng demonyo. Salamat sa kapangyarihan ng Diyos. May ilang bagay po ang style ng demonyo para tayo masilo. Napakaraming style, pero tatlo lamang po ang aking example sa inyo. Napakarami pa. 3 D. Number 1 D, deception. Ang ibig sabihin niyan, tayo'y lolokohin. Kaya gayoy nanonood sa gabi ng sa channel to, yung linglang. Kaganda linglang. Ay pero, magandang panoorin, masakit sa kalooban. Lukuhan, linglangan. Ito ang ginagawa ng demonyo. Lolokohin tayo, lililangin. Maganda are, yan ang gawin mo. Masarap are, sige upakan mo. Yan ang mga style ng demonyo Ipapakita sa atin ito'y maganda, but in reality, masama pala. Tayo namang tao, dahil tayo'y mahina, marupok, ay di talagang tayo, ayos to Deception. Niloloko tayo ng demonyo. Sapagat ang gusto lamang ng demonyo, tayo'y mabitag at magkasala. Salamat po dahil araw-araw tayo nagdadasal. Linggo-linggo tayo sumisimba. And we surrender everything to God. Palapakan natin ang Diyos na ito na laging nagmamahal. Alam niyo ang sabi ng one of the fathers of the church, ang demonyo daw, wala daw tuhod. Walang tuhod. Binapapaisip ang marami, ay bakit naman walang tuhod? Sapagat ang demonyo, hindi lumuluhod. Bakit luluhod ang demonyo? Eh wala naman siyang sinasamba. Kagandang-ganda ng pangalang Lucifer. Lucifer. Saan galing yung salitang Lucifer? Lucy at Per. Ang Lucy, light, liwanag. Ang Per, tagapagdala, bearer of light. Ang ganda-ganda ng pangalang Lucifer, pero sinira niya. Bakit? Lumaban siya sa Diyos. At ang tingin niya, siya ang Diyos. Hindi siya sumamba sa Diyos. Ginawa niya ang kanyang sariling Diyos. At yun ang ginagawa ng demonyo sa atin.
nililin lang. Oo, wag kang magdadasal. Oo, wag kang luluhod. Wag kang luluhod. Sa demonyo ka sumamba, at kung hindi sa iyong sarili, kaya mo naman di ka? Yan ang style ng demonyo. Salamat at may Diyos na laging makapangyarihan, nagmamahal. Palapakan natin ang Diyos na ito. Pangalawang letter D, ang style ng demonyo, division. Diyan po galing yung salitang diabolo. Diabolo. Pag sinabing diabolo, hiwalay. Divided. Kaya nga diablo. Pag sinabing yan ang diablo, ibig sabihin, gusto tayong lagi hiwa-hiwalay. Magkakagalit. Magkakaaway. Alam niyo ang number one prospect ng demonyo? Alam niyo kung sino? Mag-asawa, pamilya. Tuwang-tuwa ang demonyo kapag nag-aaway ang pamilya. Nagsisigawan, nagmumura. Ako, palakpakan ng mga kampo ng Satanas. Tuwang-tuwa siya kapag tayo hindi nag-iimikan, hindi nagpapansinan. At yung galit sa puso ay nagiging puot. Siya, sige. Grabe ang demonyo nga rin. Kita ninyo ang demonyo. Talagang tayo ay gustong mapahamak. Pero salamat at andito muli tayo humihingi ng tulong sa Kanya upang ang mga nagkawatak-watak, ang mga nagkakagulo, ang mga nag-aaway, pagbatiin. Kaya pinagpapalan ng Diyos yung mga peacemaker, yung mga instrumento na, ay kayo magbati na, ay kayo mag-usap. May mga taong ganyan at nakakatuwa. May mga tao naman, sige, akong bahala sa'yo. Sige, nasa likod mo ako. Ano kayo? Kampo ng Satanas na ho yun. Nakakalungkot. May pangatlong D, distraction. Matindi ang style ng demonyo. Nagpapakabuti na tayo. Diyos ko, gusto ko pong magbago. Magdadasal ka, taimtim, ay talagang ikaw ay lalapitan ng mga kampo ng Satanas Minsan habang ikay nagdadasal, ang inyong isip, ididistract ng demonyo. Kung ano-ano mga binubulong, mahina ka, wala ka, gusto mo nang tapusin ang buhay mo, sige, di-distract tayo. Kita ninyo, ito'y karanasan natin. Pag tayo gagawa ng mabuti, kapag tayo magdadasal, kapag tayo gagawa ng mga tama, ang daming mga kontrabida. Ayaw mo nang magalit, may lalapit sa iyo. Nakakasura. Parang ikay tinetes. Hanggang sa ikay may stress, ma-depress. This is the bad news. Makinig po kayo. Napakarami po naming mga pari ang nakausap na mga tao, especially mga kabataan. Elementary, high school, or college. Nung pandemic at hanggang ngayon, pag kami pumupunta sa mga schools at sa mga barangay, ito po ang ginagawa ng mga bata ngayon. Pag nagka-problema, ang best friend nila, cellphone. Kapag hindi naintindihan ang mga bagay-bagay, may stress, madidepress. Anong ginagawa? Naglalaslas. Kita ko ang mga pulso ang dami. Sabi ko, Ining, ano kang ginawa mo? Bakit ka naglalaslas? Para may nabulong sa akin para daw matapos na ang problema ko. Tapusin ko na daw ang buhay ko That's the work of the devil. Grabe. Minamahal kong mga kapatid, let us go back to God. Kung may demonyo, ito ang good news. May Diyos na makapangyarihan. Anong dapat natin gawin? Let us surrender everything to God. Lumuhod tayo at magdasal at iwaksi ang gawang masama. Kung may demonyo, may nagmamahal at makapangyarihan Diyos. Alam nyo, kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok at alam natin, deception,
division yan, destruction yan. Lagi niyong babanggitin ang pangalang Jesus. In Jesus' name, lumayas ka, Satanas. Opo, malakas ang demonyo sa atin, pero mas malakas ang Diyos. We'll kneel down and surrender everything to God. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, palakpakan natin ang Panginoon.